Manantayo niya ako, kakapsa. Kung alam ko man, nag-isinibiyag ako niya ako. Kaya di abrasa nila na kayo di ayan nabakna na ganyan ko yung masos. Pag naawa kayo may kapsat na kayo anak ni Diyos ang timahulog din natin na lugar ng mga kanito yung amin. Kaya mamati ang kapsat na at masayang natin ang oras na tayo natapulog itang kanito. Nagulturay iti pamindisyon nga po Diyos kalaga yung amin. Amen? Amani ang santuan, malalayo ka nagyaman kami unay, ikinaibat mo pada kami, itihan maputit ako, pinapalagayan mo pada kami ako, gamyaman kami unay ganda, pinagtipon-tipon na kami, itinagay ng iso, tamno may nakailayo ako, may nakailayo. Thank you ako, di kanito ipayin pada kami. Kaya nagdawatan niya ako Diyos, hindi pamakawan, itinagpagkuraman niya ako, nalusan na kami, payo pada kami ako, di makailayo mabiyag, ayaw espiritu, ayaw kararwa ako, tanong-awan ako Diyos ang tubig, nami ako maharin na iting presensya. Itangang ka nito, hindi ka rin naka ako, maumay, dahil maniso, manang una ako, kamang sangit ka na kami, kahit sika ako Diyos, hindi rason na apay kanda kami dahil na lugar. Gawalin niya ako Diyos, kapag may iting presensya, hindi dahil maniso, kahit sakilan na kami amin ako Diyos, napunusan na kami ayan mo, iting presensya, namayin niya ako Diyos, na ang kami agawin pinagiging anted, agawin kami na ako nga napunpun mo ako Diyos, ikay nilata ako, itaka ka nito. Yaman kami unay, tarik niya ako Diyos, servisyo ni ka, aming anak mo ako, na takder, itinikudan ng pulpitong, dawadan mo di pangulog mo, ulit anak mo ako maramatin, na mga minsan yan sa tuwan na sa oong ako Diyos, kung tapos na ako, tapos dumayon ka na kami, mensahe, benisyonan kami hindi magtukar, benisyonan na kami nagkakantan, benisyonan na kami amin ako, kapada-pada, oray ang tinarunan ako Diyos, hindi ka hindi benisyonan na suta, ipalit ng kadakwada ako, na may naisa ako Diyos, hindi Diyos na ngayon kami magsasabihan sa kalahin. Kaya kami unay, daw kami, dati ako marami, ito mo di matay kada kami, kaya ito mo ako Diyos para kayo sa kada kami. I-rejectar niya ako Diyos, hindi aramin ko na puso ako, at kanito, sinaga na po niya Diyos, nakapatay niya ko kaya victory niya ako dito sa kanito, sinaga na po niya Diyos, nagyaman kami niya ako Diyos, paano pa na kami nabalay, dawatin niyo ako ka, nagawin kami ito ako, nakakaan ako Diyos, ito pa benisyon, nagyaman kami unay, kaya dahil ako Diyos, hindi kami dawatin, hindi kami karara, kinaga na po niya Diyos, amen. Sampai ko kapsa ng mga iba, hindi dahil ka na tayo hindi pa nagkaganda. Wala na dahil Psalms 117, verse 1 to 2. Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Kaya natin kapsa ni Sister Jenny.
nasasaong, Lord. May you bless, Lord, your word. May you bless ako, lagi ka anak mo adungay. And the heart ako maumawag ka, lagi ako nasasaong. Pagbalinin mo Diyos, lagi puso mo with me, akas na damig na naga ako, nga pagdiswan ako, lagi nasasaong. Katulungan na kami ako, nga pagbiyagan nila ito, tinaldawal-daw ako, nga panagbiag niya, kas may isang Kristiyano. Lord, continue, Father God, to saturate the hearts of your people. Continue to touch the hearts of your people, ako. And Lord, Holy Spirit, continue to hover in this place. Amen. And be with us. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen and amen. Are we all blessed? Amen. Are we all blessed? Woo! Amen. May we give God our best clap offering of praise. Yes. Amen. Thank you, Lord. Nagbatian na ba ang bawat isa? Have we greeted each other? Hindi daw. Tatayo tayong lahat. May we greet 20 people and sabihin natin, hello, hello, kumusta ka? God bless you. Mahaba yun ha. Hello, hello, kumusta ka? God bless you. Come on. 20 people. Wow, thank you, Lord. Ang dami natin. Thank you, Lord. Hello, hello, kumusta ka? God bless you. Amen. Thank you, Lord. Ayan. All right. God bless you. 20. Amen. All right. God bless you all. Whew. Talaga nagbilang na kakalsat. All right. So, we have a lot of English speaker here, so we need to, alam nyo naman yung pastor ninyo is trilingual, yeah, Ilocano, Tagalog, English. So piliin nyo na lang kung, kung English, okay. All right, we may all be seated, my dear brethren. And yeah, medyo iba ang atake natin today at sa buong month na ito. Isipin nyo na lang na ako ay nagbibilin, okay, as your spiritual mom. Alright, so let's start. Sa social media, merong isang sumikat na mama, okay? Kuya, can you understand Tagalog? Oh, thank you, Lord. Kuya, Ilocano, di ba? Kuya John Ray. Okay, ag-mix-mix tayo, okay? Alright, so there is this man who became famous. Oh, see, who became famous in social media, and we have a picture there. And have you watched his video? Napanood nyo na ba? Okay. Alright, so sa mga hindi po nakapanood kung ano ang ginawa ng mamang ito, yeah, I'll show you the video. Dalawang anggulo, video 1 and video 2. Kahit hindi nyo na marinig yung voice, basta mabuya yun lang. See? That's Grabe yung reaction. Okay, next angulo. Diskaya. Iyan yung ibang anggulo. Ayon, buti na lang naligtas yung bata at saka yung mama. Okay, thank you. And may I ask you, nung kaninang napanood niyo po, most of us, I think, just like me, kinabahan kayo? Kinabahan po ako nung una ko pong napanood yan at napatanong ako sa sarili ko, bakit siya tatalon? Yung mama, bakit siya tatalon? Eh, may mga bakal doon, may mga sirang semento, ganyan. Pero, hindi lang ako kinabahan, namangha din po ako doon sa ginawa nung mama, kasi hindi madali yung ginawa niya.
Okay? Nung pagkakita niya doon sa bata na nahulog, kakabsat, hindi siya nagdalawang isip to jump in. Okay? At hindi siya nag-alinlangan to save the child. Grabe yung risk na tinake nung mama. Ngayon, my question is, ikaw kaya, kung ikaw yung nakakita doon sa bata, are you gonna jump to save the kid? Yes, ate. Kung may nagsabi ba yes, ate? Kasi ako, no eh. Ako, I have to be honest, kung nakita ko yung bata na nahulog, matutulala ako at magsisisigaw lang ako, yung bata, yung bata! Ganun lang, pero hindi ako tatalon. Agpapada tayo, di ba? Okay. Now, I want you to ask again at huwag ka nang magpanggap. Tatalon ka ba talaga? No, okay? Alright. And, you know, yeah, okay. It depends. Thank you sa word. It depends. Kung anak mo, tatalon ka. Kung hindi mo kaano-ano, hindi. Pero generally, hindi ka tatalon. Okay. So, you know, kakabsat, napaisip tuloy ako, ang hirap nung ginawa nung mama, kasi ako, alam kong hindi ko yun gagawin, magpapanik lang ako, ganyan. Pero napaisip ako, sabi ko, tuwing kailan ba natin nire-risk or tuwing kailan ba nire-risk ng tao ang lahat? When do you risk it all? Nang walang pagdadalawang isip ha, nang walang pag-aalinlangan, yung kaya mong i-risk lahat. Alright? So, when do we risk it all? Number one, kapag mahal mo yung tao. Okay? Nire-risk mo lahat, di ba? Yung mga magulang dyan, todo kayod kayo, mabigay nyo lang yung gusto ng mga anak ninyo. Alright? Kuya John Ray, when you love someone, you risk it all, yeah? Yeah, okay, agree, okay. So, sa mga tatay, kaya mong hindi bumili ng accessories ng sasakyan ninyo, ma-date nyo lang yung mga misis ninyo. Tama ba, mga misis? Apay, sudat sumungsong bata. Parang hindi totoo. Kaya mong i-risk. Kasi when there is love, love will push you to do things na hindi mo ma-imagine na kaya mong gawin nun. Okay? Kasi feeling mo at that moment, or maybe right now, you know that that person is more valuable than you. Kaya mong i-risk ang lahat. So sa ano pang pagkakataon natin kayang i-risk ang lahat? Kapag pagod ka na. Okay? Di ba? Pagod ka na sa mga paulit-ulit na ginagawa sa'yo, kaya mong i-risk lahat para makapahinga or makahinga. What else? Number 3, kaya mong i-risk lahat kapag gusto mong magpakatotoo. Pagod ka nang magpanggap, pagod ka nang merong tinatago, at sana no lahat umaamin kasi pagod na silang magtago. Amen? At ano pa? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, yung mga leader, ito bihira po ito. Bihira po yung mga leader na aamin sa kanilang kasalanan. Na alam nilang pwedeng mawala yung tiwala ng tao sa kanya. But the leader is willing to risk it all. Why? Kasi gusto niyang magpakatotoo. Amen? Number 4, tuwing kailan natin nire-risk ang lahat kapag gusto mong manindigan. You know yung mga whistleblowers about sa flood control sa Pilipinas, kakabsat? Ang hirap nun para maging whistleblower ka at ituro mo yung mga tao, pangalan ng mga engineers, contractors, congressman, senators, di ba kakabsat? Kasi alam mong ipapapatay ka at pwedeng may gawin sa iyong mga pamilya. But that person, because gusto niyang manindigan, meron siyang prinsipyo kahit risky gagawin niya. Pero hindi ko pinagtatanggol yung mga yun. Okay? Example lang yun. Okay, and last, when do people risk it all? Kapag may purpose. Kaya mong i-risk lahat, kaya mong i-risk yung comfort, kaya mong i-risk yung stability. If there's a purpose, you can do it. Amen? Example, yung mga frontliners noong pandemic, di ba pwede naman silang mag-stay at home na lang. They have that choice to stay at home, but they risk their own life, even their health, for a greater purpose. Amen? Lumalabas, kakabsat, sa mga sinabi ko na 5 dito, na tuwing kailan ba natin nire-risk ang lahat, yung 5 yon, siguro marami pa, wala na akong maisip. Lumalabas na kaya mo talagang ibigay ang lahat.
Okay? Kapag magre-risk ka, kaya mong ibigay ang lahat. Kaya mong i-risk ang lahat kapag nakakita ka ng bagay na higit sa'yo, higit sa pagpapahalaga mo sa sarili mo at sa buhay mo. Amen? And in the Bible, I will share to you today, there was a man who was willing to risk it all. Can you guess? Except Jesus. Kaya niyang ibigay lahat nang hindi siya nag-aalinlangan, nang hindi siya nagdadalawang isip. And this man, kakabsat, is medyo mabubulol-bulol ako at baka makakalimutan ko minsan yung pronunciation ng kanyang pangalan kasi noong bata-bata ako at saka yun yung naturo sa akin, ang pag-pronounce ng pangalan niya ay Elisha. Yun pala, Elisha, kakabsat. Pakisabi nga, Elisha. Okay. Elisha pala ang basa, kakabsat. So let's read 1 Kings chapter 19, verses 19 to 21. So Elijah, read with your eyes. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen. May ginagawa pala itong si Elisha, kakabsat. Yung plow is araro. So nag-aararo pala siya with the oxen and he himself was driving the 12 pair. So ang minaman ni obra niya ay yung pang-12 na oxen. And biglang may dumating. Elijah went up to him and threw his cloak, threw his mantle, his balabal around him. Verse 20. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Sabi niya, let me kiss my father and mother goodbye, and then I will come to you. Kuna ni Elijah, go back. What have I done to you? Kuna nakakabsat. 21. So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. Pinatay niya raw. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Palakpakan naman natin ang salita ng Panginoon. Alright, so you know po in this verse, we can see here that Elisha is not an ordinary person. Anya English ti hindi siya basta-basta. Hindi siya just. He's not just. Katawa na. Kasi in this verse, kakabsat, we can see that he was the son of Shaphat, okay? And Shaphat in the Bible was a man of wealth. Mayaman. Napakayamang mama. He was a man of influence. Sabi nga doon sa verse, di ba? Pang ilang yokes of oxen yung hawak ni Elisha? Pang 12. Meaning, kakabsat, sa 12 na yokes of oxen, tigda 2. Okay, so times 2 yon, 2 times 12 is equal to 24. So 24 yung oxen niya. So kapag meron kang oxen noon, that is equivalent to sa ngayon is meron kang magandang negosyo, marami kang properties, at pwede ka nang humayahay sa buhay kasi stable ka na. And for Elisha, his future was already established. He was already stable, planchado na yung future niya, kumbaga ang ganda ng buhay. At masasabi mong malabong ipagpalit ni Elisha ang buhay na meron siya. Kaya nga, going back to my question earlier, kaya-kaya na i-risk ni Elisha lahat? Kaya-kaya niya na i-give up lahat? So today po, I'll share with you 3 important items in Elisha's life na magpapatunay na kaya niya. And nandun sa binasa natin kanina. Number 1 is the mantle. Pakisabi nga po, the mantle. Okay. In verse 19, sabi doon sa King James Version, ang sabi is, and Elijah passed by him and cast his mantle through his cloak, binato, nilagay yung balabal upon him. Ngayon sabi ko, Elisha was so busy plowing, he was busy working, and what is Elijah doing in here? Bakit bigla siyang ume-eksena? Okay, so ngayon, let me give you a bit of a background. The reason why Elijah was here is, if you would remember, in Elijah's ministry, there was this time na nagkaroon ng showdown. Elijah versus the 450 prophets of Baal. Naglaban-laban sila kung sino yung may totoong Diyos. And if you remember the story, si Elijah, ang ginawa niya po is nagpababa siya ng fire from heaven
at talagang natameme yung 450 prophets ni Baal. Grabe yung ginawa ni Lord through Elijah at talagang pinatunayan na Yahweh is the only true God. Very successful si Elijah sa ministry niya. You know, parang nasa peak or height siya ng spirituality niya after that incident. Yung nasa peak or nasa pinakamataas na siya na tayog ng kanyang spirituality. But after that incident, he received a letter from Queen Jezebel saying, ipapapatay kita. Okay? So, yung inaral natin kanina, syempre pag makareceive ka ng sulat na ganun, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, you will be frustrated, you will fear, you will have that fear, you will be fatigued, you will be fatigued. And pag nakareceive ka ng sulat ng ganun, so sinabi niya na ipapapatay kita. And he received a letter and Elijah feared. He felt the fear. Natakot po si Elijah and ano ba sa English to? Nagtago si Elijah. He hid. He hid? He hide. Past tense, nalpas. Basta, nagtago si Elijah, umakyat sa bundok, and there God talked to him. And si Elijah, doon po sa bundok na yon, naka-receive siya ng instructions from the Lord. And one of the instructions of the Lord was to go to Elisha in 1 Kings chapter 19 verse 16b. Ang instruction was to anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah to succeed you as prophet. So that is the reason why Elijah was there. Why he threw his cloak to Elisha. Gets? Okay, so, alright. Sa kabisihan po ni Elisha, nandoon si Elijah umeeksena. You know, minsan, tayo po mga kakabsat, huwag ninyong paaalisin yung mga taong nangiistorbo sa iyo pag busy ka. Kasi baka may assignment si Lord to them para sa iyo. Okay? So, ganun yung nangyari kay Elijah at Elisha. Ngayon, what did Elijah do? Nilagyan ng mantle si Elisha. So, in the Bible, when we talk about mantle symbolizes calling. Mantle symbolizes anointing. Mantle symbolizes the passing on of the torch. Pinapasa na sa iyo, magkakaroon ng succession. Kaya nung nilagay ni Elijah kay Elisha yung mantle, Elisha knew that God is calling him. Okay? Elisha knew na merong pinapagawa sa kanya si Lord. The putting of mantle is God's way of calling Elisha. Kaya nga doon sa verse, di ba, paghagis ni Elijah nung mantle, dali-dali siyang umalis, tumakbo. Di ba, kunana at nagsabi siya, magpapaalam lang ako sa magulang ko. Gets, kakabsat? Wala namang sinabi si Elijah na gagawin, pero that mantle, everybody understands it. Sa panahon nila noon, everybody knows na kapag may mantle, may calling ang Panginoon. Alright? Kaya si Elisha alam niya. Now, this is my question for all of us. Is there a mantle? Medyo ingato-ngato, basit to imak, tatno makita yung basit to gold. Joke lang. Is there a mantle na nilalagay sa iyo ang Panginoon ngayon? Or nilagay ni Lord sa iyo noon na ayaw mo pa rin tanggapin hanggang ngayon? Is there a mantle that God is telling you to say yes to? Is there a mantle that God is telling you to do na? I-check nyo, kakabsat. I'll give you very, very simple examples. Minsan, di ba, wala ka namang planong mag-lead ng Bible study. Or sino dito yung hindi pa nakakapag-lead ng Bible study natin or ng prayer meeting natin? Taas kamay po yung mga hindi pa naka-lead. No condemnation po, taas lang ng kamay. Okay, alright. So, yung hindi pa nakaranas mag-lead, okay, so minsan, hindi mo naman pinaplanong mag-handle ng Bible study or ng prayer meeting, pero biglang yung leader mo, sabi sa'yo, sis, pwede bang ikaw muna yung mag-facilitate habang wala ako? Sa isip mo na, ano ba naman yan? Ang tamad naman ni leader. Ano ba naman yan? Siguro hindi yan nakagawa ng i-share niya, kaya sa akin niya pinapasa. Okay? But let's remove all those thinking, kakabsat. Why? Kasi yung pagsabi sa'yo ng leader mo na yon, mantle po yun. Okay?
Hindi ka pinapahirapan ni Lord. Hindi ka ini-stress ng leader mo. Binibigyan ka ng chance ng Panginoon, tinatawag ka to serve. Okay? Alright. O kaya yung mga nagbi-ministry na, napansin nung leader mo na, nung pastor mo na, ay parang ang galing niya mag-ushering ministry. Nilagay ka sa ushering ministry. Tapos after 2 Sundays, ay parang magaling din siya sa music. Nilagay ka sa music. After 2 weeks, hinila ka papunta tech. Kasi walang nagmi-ministry sa tech. Oh. At nasa isip mo, ano ba naman yan? Para naman akong bola na pinagpapasapasahan. Pero those are the lies of the enemies na akala natin yun. Pero let me tell you this, that is a mantle. Amen? That is something God is telling you to do. Okay? Or kaya ito, you know that your church is in need and the Holy Spirit is prompting you to give more than your tithes and your offering. That is also a mantle. Merong balabal na nilalagay sa iyo si Lord, may ipapagawa sa iyo si Lord, hindi mo man alam yan kung ano pa yan, pero I'm sure kaya ka nandito, may balabal, may mantle. Amen? Kaya ang tanong ko lahat sa atin kanina, is there a mantle na binigay or binibigay sa iyo ang Panginoon or pinapagawa sa iyo ang Lord? Yung mantle na na-receive mo, calling yan. Yung mantle na yan, assignment ni Lord yan sa iyo. At yung mantle na yan, huwag mong takasan. Mantle po kasi yan, okay? And God is reminding you today na kung meron man siyang binigay or sinabi sa iyo noon, anak, nilagay ko na yan, nilalagay ko ulit sa'yo, sana mapansin mo. And you know, minsan, doon sa mga may mantle, sa mga nakareceive ng mantle, minsan di ba parang ang bigat ng mantle? Ang laki naman ng mantle, Lord. Ang laki naman ng assignment. Parang hindi ko kaya, Lord, yung mantle. Parang hindi para sa akin yan, Lord. Tinatanggi mo pa, kakabsat. Pero let me tell you this right now. The mantle may look too big, but so is the God who gave it. Amen? Malaki yung mantle, pero mas malaki yung nagbigay ng mantle. Amen? Akala mo mabigat, akala mo mahirap, pero mas makapangyarihan yung nagbigay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen? Si Elisha, di ba, pagkalagay ng mantle, ang bigat ng mantle, bakit? Ang laki ng shoes na i-fill in niya. Yung trabaho ni Elijah, it's so big, kakabsat. But, the mantle may look big or too big, but so is the God who gave it. Amen? And ang maganda kay Elisha, ang tapang. Bakit, kakabsat? Kasi pagkabigay ng mantle, dali-dali siyang umalis at sumunod. Okay? Which brings me to point number 2 and number 3. Pagsasamahin ko na kasi baka nagmamadali kayo eh. May mantle si Lord sa akin, Ate Joy. Gagawin ko na. Very good, very good. So point number 1 is the mantle. Point number 2 and 3 is the plow and the oxen. Verse 21, let's read. Verse 21. 1, 2, 3, go. Amen. Okay, di ba kanina yung mantle, ngayon naman yung plow. Let me give you a bit of a background. Ate Joy, ano po ba yung plow? Plow or pang-araro? Of course. Plow is a symbol of livelihood and security in the Old Testament. Sabi ko nga, pag meron kang ganyan, parang meron ka ng established na business kapag meron kang plow noon. Tapos, dahil meron kang plow or meron kang ganyan in Deuteronomy, ngayon kasi, di ba, kapag medyo may edad ka na at mayaman ka, nagsusulat ka ng Last Will and Testament, di ba? Noong panahon nila, kakabsat, did you know that the plow can also be written in the Last Will and Testament? Na ipapamana yung plow, kakabsat. Akala natin kalat lang ito, pero pinapamana yung plow, kakabsat. Ganun po siya ka-importante. And, you know, after ilagay ni Elijah yung mantle kay Elisha, si Elisha, ang maganda, hindi lang siya nagsabi na, yes, I accept. Ang maganda kay Elisha, hindi lang siya nag-yes, but what did he do? Verse ano ba yung binasa natin sa verse, di ba? 12 pairs yung oxen niya. He took his yoke of oxen, yeah,
yung nakakabit doon sa ulo ng oxen, kinuha na yon, tas pinagpapatay lahat niya yung oxen, ano pa, tas yung plowing equipment niya, sinunog niya, di ba, Kunanay Ijay? And ginamit niya yung plowing equipment para lutuin yung karne ng oxen. Para ano? Para ipakain sa mga tao. Amen. Na kung iisipin ko, ano to, Ate Joy, despedida party? Di ba? Dahil mag-yes na ako kay Elijah, papa-despedida party ako, magpapakain ako sa lahat. No, hindi po siya nagpakain lang. Meron pong ibig sabihin nun, hindi po niya pinatay ang mga oxen niya nang wala lang. At hindi niya sinunog yung plow na kabuhayan niya just to have a party. This is more than that, kakabsat. When you burn the plow and when you kill the oxen, this is like you are resigning from your job. Okay? When you burn the plow, when you kill the oxen, this is like, ubusin ko na yung savings ko. When you burn the plow and when you kill the oxen, it is like telling the world na wala na akong babalikan. Wala na akong ilulook back. Wala na itong atrasan. Diretso na lang ako. Wala na akong backup plan. Wala na akong excuses. I'm willing to risk it all. That is the meaning of burning the plow and killing the oxen. Si Elisha, hindi niya lang inacknowledge na merong mantle. Hindi niya lang inacknowledge na merong calling. Hindi lang siya nag-yes. Ang maganda sa kanya, sinigurado niya na kung mag-yes ako sa Panginoon, kung mag-yes ako sa calling ng Panginoon, hindi ako magtitira ng rason. Na kapag yung serving the Lord become uncomfortable, na kapag yung serving the Lord or calling the Lord sa akin, nasa stumble na ako, nahihirapan na ako, meron pa rin akong babalikan. Meron pa rin akong fallback. Meron akong babalikan kasi hindi niya sinunog. Okay? Ang ginawa ni Elisha, sinunog niya lahat yon. Sinunog niya lahat ng possible fallback niya. Sinunog niya lahat ng mga backup plan niya. Why? Bakit, kakabsat? Kasi willing siyang i-risk it all kasi mas importante ito. Amen? Naintindihan ni Elisha na mas importante yung gagawin niya para sa Panginoon kesa sa buhay na meron siya sa mundo. Alam niyo, kakabsat, ang dali namang sumunod kay Lord, di ba? Madaling sumunod kay Lord, mag-yes ka o sige, gagawin mo na, ang daling gawin yon. Bakit? Kasi yung iba, okay Lord, susunod ako, pero pag hindi ko nagustuhan, pag namroblema ako, may nag-aabang naman sa akin na business ko. Noong napasaktanak ni Sister Lingling, may nag-aabang naman sa akin na trabaho. Nagigets yung kakabsat, ang daling bitawan ng pagiging Kristiyano kasi hindi mo sinunog yung backup plan mo. Gets yung kakabsat? And alam nyo, naintindihan po ni Elisha na kapag iiwanan niyang buhay yung oxen, na kapag iiwanan niyang buo yung plowing equipment, he knew na pwede siyang bumalik. And he knew, kakabsat, na pwede niyang talikuran si Lord, kakabsat. Pwede niyang talikuran si Elijah. Bakit? Kasi meron siyang something na babalikan. Gets, kakabsat? Yung burning the plow and killing the oxen means I can never return. I will never return. No more plan B. Wala na akong safe options. Wala nang balikan. Wala nang atrasan. Amen. Alam niyo po, nakakalungkot. Marami sa atin ang sumagot sa calling ni Lord. Tinanggap yung mantel. Oo, tinanggap. Pero may plan B. May plan B. Iyan, kakabsat. And magbibigay lang po ako ng example. At wala po akong pinatatamaan dito. This is just like an example. Sasabihin mo, Lord, sige, I will do full-time. Magpo-full-time ako. But if there is no support, I will go back to my work. That's plan B. Alright? That's your oxen. That's your plow. Alam mo, kapag ganito tayo every time na may pinapagawa ang Panginoon, you know, wag ka na pong umasa sa fulfillment ng plano ni Lord sa buhay mo. You know why? Kasi hindi sa'yo kayang ibigay ni Lord yung next kung hindi mo kayang ibigay or isurrender yung now. Okay? Paano sa'yo ibibigay ni Lord yung next kung hindi mo naman kayang sunugin yung plow? Kung hindi mo naman kayang patayin yung oxen? Pakisabi nga po yan ng malakas sa sarili nyo, i-rebuke natin ang ating mga sarili, sabihin natin, hindi sa akin mabibigay ni Lord yung next. Bagbagaan nyo, kapag hindi ko kayang i-surrender yung now. Amen.
Again, kung hindi mo susunugin yung plow, if you're not gonna burn the plow, and if you're not gonna kill the oxen, hindi mabibigay ni Lord sa'yo yung abundant life. Why? Kasi, lagi kang may backup plan in this life, kakabsat. Kaya you burn the plow, you kill the oxen. Hindi lang po ito pag yes sa mantle. This is like telling God and telling yourself, wala na tong balikan, wala nang atrasan, I'm not coming back. No turning back. Okay? You know, after Elisha did that, yung verse 27, it says, then he set out to follow Elijah and became his servant. From that day on, when you read the life of Elisha, until his death, he never came back. He never backed down. Talagang yung sinabi niya, I'm not coming back. Hindi na siya talaga bumalik. And you know, I just want to emphasize that phrase, I am not coming back. Ang ganda nun, kakabsat. He risked his plow and oxen. Why, kakabsat? Because there is a mantle that God is telling me to do today. Hindi siya umatras, kakabsat. And did you know that there are some things, may mga bagay, there are some things in our lives that requires, okay, tagalogin ko na lang. May mga bagay-bagay sa buhay natin na nagre-require ng walang atrasan. Ano ba sa English ng walang atrasan? No turning back. Okay. No retreat. Okay. There are some things in our life that requires no retreating, no surrendering. Okay. Example, in our work or in our job. Yeah. Gaano ka man or gaano man karami yung trabaho mo, or question, sino dito yung pagod na? Who among us here are tired? Yung pagod na sa trabaho, di ba nakakapagod? Ako ramdam ko kakabsat, ang hirap, yung pagod ka na sa trabaho mo, pero hindi ka umaatras, di ba? That's an example, okay? Ito pa, sa mga may asawa, sabi ko sa'yo, ayusin mo yung ilaw, 6 na buwan na, hindi pa naaayos yung ilaw. Yung mga breadwinner, pagod ka na sa trabaho, tapos pagdating mo sa bahay, ikaw pa magluluto. Pagod ka, pero di ba hindi mo mapabayaan? Pagod ka, pero hindi mo tinatalikuran. Nakaka-relate? Papada kamsat. Okay. Sa pagtatights, hirap na hirap kang pagkasyahin. Di ba kung tutuusin lang, pag hindi ka nagbigay ng tithes, ang laking dagdag nun sa pera mo. Ang laking dagdag sa allowance ninyo, sa pambayad mo, ganyan. Di ba kakabsat? Pero nagtatights ka pa din. Okay? Sa Bible study or prayer meeting, gusto mo nang sukuan, pero nilalaban mo pa rin. Di ba kakabsat? Sa mga pastors, minsan, pwede bang maging ordinaryo na lang ako na member? Pero andyan ka pa din. Pastor ka pa din, pastor. Tayong lahat na mga Kristiyano, pwede bang bumalik na lang sa dating life? Pwede bang mag-party-party na lang tayo? Pero guess what? Andyan ka pa din sa upuan mo. Amen? At hindi ka bumabalik sa dati. Tama? Pakitapik yung sarili mo, sabihin mo, congratulations, self. Bakit? Kasi totoong Kristiyano ka. Hindi ka mapagpanggap. Why? Wag na po tayong magpanggap kasi po mahirap po talagang maging Kristiyano. Mahirap, nakakapagod. Ang sarap gumive up. Yung iba siguro dito, bago pumasok dito ay talagang pagod na or desidido na ate, gigive up na kasi talaga ako. Hihinto na ako, aalis na ako. But wait, kakabsat. Wait lang. Kasi may word pa si Lord para sa atin ngayong hapon. Isang salita ng Panginoon that will speak to us. Salita ng Panginoon that will speak to your tiredness, that will speak to our discouragement. Ang word ng Panginoon to you who is about to give up is this. This afternoon, I'm challenging you, kakabsat. Walang atrasan. Amen? Humakbang ka sa linya na ang nakasulat ay walang atrasan. Amen? This is the title of my preaching. Okay. Malmalpasan tatang lang ibaga. Walang atrasan. That is the title of my preaching. Walang atrasan. But this is also my ending. That is also my challenge to us. Amen. Kailangan ko pong ikwento yung buhay ni Elisha.
bago ko i-reveal yung title natin this afternoon. Why, kakabsat? Kasi I want you to see a clear picture of a person who received a mantle, who killed his oxen, who burned his plow, and what did he do? Humakbang lang naman siya sa linya ng walang atrasan. Okay? That is a clear picture of a man who crossed the point of walang atrasan. Hindi bumalik, hindi umatras. Amen? Now, church, today, God is challenging all of us. Amen? Mga tita, the Lord is challenging all of us na humakbang tayo sa linya ng walang atrasan. Amen? The Lord is challenging us, anak, may binigay ako sa iyong mantle, please tumuloy ka, na kahit mahirap, huwag kang babalik. Amen? Yung linya ng walang atrasan, God is calling you to move forward kahit hindi mo alam yung destination. Amen? You know, lahat po ng krumos ng linya ng walang atrasan, sila yung mga taong may commitment. Okay? This is what commitment looks like. Hindi yung klase ng commitment na, kapag may time lang ako. Hindi yung klase ng commitment na, pag okay na yung buhay ko, saka ako hahakbang. Hindi yung klase ng commitment na kapag wala nang nang-aaway sa akin sa church, kapag wala nang nang-chichismis sa akin, saka lang ako hahakbang. Hindi po ganun yon. Crossing the point of walang atrasan is like this. You received a mantle from the Lord, and you know it. I know that everybody has a mantle. May pinapagawa ang Lord sa atin, nagbibingi-bingihan ka lang, nagbubulag-bulagan ka lang, sinasara mo lang yung puso mo. There is a mantle that God is putting on you right now, but when before you cross, you have to be brave enough to kill your oxen. You have to burn your plow and to cross the line. Amen, kahadzat. The Lord is challenging us today na, anak, pwede ba walang atrasan? Pwede ba, anak, may linya? Pwede ba krumos ka na, wala nang balikan? Pwede ba krumos ka na, sinunog mo yung plow, pinatay mo na yung oxen? Amen, kakabsat. Now, TFCF, today, we're not just gonna call for another altar call. Hindi ko kayo sasabihin na magtaas ng kamay or anything, but today, it's a moment of decision, kakabsat. Now, I want to ask you, sa tagal mo ng Kristiyano, are you ready ba to cross the point of walang atrasan? Amen. Sa tagal mo ng pastor, leader, musician, Christian, please, pwede bang today, finally, krumos ka na sa point of walang atrasan? Yung mga nagmi-ministry, ang hirap, di ba? Linggo-linggo kailangan mag-practice, nagba-Bible study pa ako, nagpe-prayer meeting pa ako, may anak pa ako, may trabaho pa ako, may pamilya pa ako, ang dami mong pako. Hindi na matapos-tapos. Pwede bang today mag-cross na tayo ng line? Amen? And I don't know what's holding you back, kakabsat. Hindi ko alam kung ano yung pumipigil sa'yo. Meron ka bang plow na kailangang sunugin? Meron ka bang oxen na kailangang patayin, kakabsat? Nakakalungkot, kakabsat, kasi paano tayo makakausad kung lagi kang nagpe-prepare na bumaliktad? Paano ka makaka-move forward kung lagi kang may plan B to move backward, kakabsat? Hindi ka makaka-move forward. Bakit? Kasi meron ka pang mga bagay at gamit at the back of your mind, kakabsat. You cannot move forward if you're still preparing and planning to go back. Amen? Now, this afternoon, kakabsat, the Lord is drawing a line in front of you. And on that line, ang nakalagay is walang atrasan. Okay? The question is, are you gonna cross it? Tatawid ka ba? Or magsesettle ka na lang sa kung anong status mo ngayon? You know, I don't know what's so hard in crossing. Di ba, ihahakbang mo lang naman? Pero kaya lang, parang ang bigat, Lord, hindi ko maangat yung paa ko. What's holding you back, kabsa? Ano yung himihila sa paa mo para maihakbang? And finally, masabi mo sa Panginoon, I have crossed the point of walang atrasan. Now, sana today, kakabsat, that when I call you and I ask you to stand up, sana wag mo nang i-deny yung mantle na binibigay sa'yo ng Panginoon. Sana wag mong i-delay. And you know, kakabsat, as I end, every time na nag-worship tayo, we know that the lyrics sa mga kinakanta natin are verses from the Bible, di ba, kakabsat?
I will be still, know you are God. That's one of the verses in the Bible. Mostly ng mga songs natin ay galing sa Bible. Kaya lang, did you know, kakabsat, that sometimes the greatest Christian songs were composed sa mga panahon na hirap na tayo. Bakit ako nagiging emotional? Okay, yung composer sa panahon na hirap na siya, doon niya sinulat yung kanta. Okay, and I'd like to share with you a story of an Indian missionary in the 1800s. Ang pangalan ng mama ay Nokseng. Okay, so in the 1800s, may mga missionaries na pumunta sa India. At isa sa mga napreachan ay si Nokseng. Okay, that time, Nokseng believed Jesus. Talagang he decided na maniniwala ako kay Jesus together with his wife and 2 children. Ang problema, nung panahon na yon, hindi tanggap yung Christianity in their village. And yung village chief, nung nalaman niya na naging Kristiyano si Nokseng, ang ginawa po niya, sabi niya, that cannot be. Ipatawag si Nokseng, yung kanyang asawa at yung kanyang 2 anak. Iharap siya sa ating lahat. And you know what happened, kakabsat? Andyan yung mga villagers, andyan si Nokseng, kanyang family, yung village chief. At sabi ng village chief, you know that Jesus is not accepted in our place. Right now, denounce Jesus, abandon Jesus, or else I will kill your children. If you were Nokseng, ang hirap nun, kakabsat. Bakit kasi ikaw lang yung Kristiyano doon sa lugar na yon? And ngayon sa sitwasyon natin, ang dali lang sabihin na Kristiyano tayo kasi wala namang papatay sa atin. Gets, kakabsat? Ang dali magsabi Kristiyano ako kasi hindi naman nila pinapatay yung mga Kristiyano dito. Pero that time, si Nokseng sabi sa kanya, denounce Jesus or I'm gonna kill your children. Alam niyo po ang sabi ni Nokseng, hinarap niya yung village chief. Sabi sa kanya ni Nokseng, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. You know, nagalit yung village chief. Sabi ng village chief, panain yung 2 anak. Pinana sila, kakabsat, at namatay sa harapan ni Nokseng, sa harapan ng mga villagers. So sabi ng village chief, now Nokseng, you can see napatay na yung mga anak mo. This time, hindi ka pa rin ba tatalikod? Are you not abandoning Jesus right now? If you're not gonna denounce Jesus, I'm gonna kill your wife. You know what Nokseng did, kakabsat? Sabi ni Nokseng, though none go with me, kahit wala na akong kasama, still I will follow. No turning back, no turning back. Sabi ng village, ang tigas ng ulo, patayin yung asawa. Pinatay yung asawa, pinana yung asawa, kakabsat. But Nokseng said, though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. So sabi ng village chief, wala pa rin bang dating sa'yo, Nokseng? Namatay na yung 2 mong anak, namatay na yung asawa mo. Now, save yourself. I'm giving you another chance, Nokseng. Save yourself. Denounce Jesus, abandon your faith. Alam niyo ang sabi ni Nokseng, the cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Pinatay ko na yung oxen, sinunog ka na yung plow. And after that, sa galit ng village chief, kakabsat, pinapatay po si Nokseng, pinana. Those very words, kakabsat, I have decided to follow Jesus, no turning back. Though none go with me, I'll still follow. The cross before me, the world behind me, no turning back, are the very words of Nokseng na kinanta natin kanina, kakabsat, kinakanta pa rin natin hanggang ngayon. We all know the lyrics, right, kakabsat, and we know the song, kinanta natin kanina. Now today, hindi ko kayo palalapitin sa altar. Hindi ko rin kayo patataasin ng kamay. Don't worry, but I will ask you this. Are you ready to cross the point of walang atrasan? Amen. May I call my husband to play the piano, please? Yeah, and we're not gonna pray yet. I just want you to think. Think hard, kakabsat. Is there a mantle that God is giving you today? Or is there a mantle na pinapaalala sa'yo ng Panginoon ngayon na, anak, binigay ko na sa'yo yung mantle na ito noon. Is there a mantle na hanggang ngayon, kakabsat, ay hindi mo pa din ginagawa?
Meron ba siyang calling na hindi mo pa rin ginagawa? Maybe that kind of calling is mag-lead ng tao. Maybe it's a calling na mag-serve muli. Maybe it's a calling to forgive someone. Maybe it's a calling to give up a sin. Or maybe it's a calling to turn from your old life and go straight papunta kay Jesus. Ngayong hapon, kakabsat, the Lord is putting the mantle to you. Nilalagay ulit sa'yo ni Lord yung balabal. God is calling you again, reminding you of His calling, kakabsat. And if you know the calling right now, ano yung pumipigil sa'yo? What is stopping you to cross that line? What is hindering you? What is hindering your legs to lift your legs and finally cross? What is that thing? Is that a relationship na hindi maka-Diyos? Is that a secret sin? Is that a pride? Is that a heart na hindi pa rin marunong magpatawad? Magpatawad, kakabsat? That's a mantle, kakabsat. Is that a heart? Or is that a thing na humihinder sa'yo para gawin yung mantle na binibigay sa'yo ni Lord? May I ask everyone to stand up, kakabsat? The Holy Spirit is hovering in this place right now, drawing a line in front of you. And on that line ang nakasulat, walang atrasan. And right now, are you ready to cross that line, kakabsat? Alam niyo po, kailangan ng Diyos yung decision mo. Ang kailangan ng Diyos sa isang Kristiyano ay buo ang isip. Ang kailangan ng Diyos ay isang Kristiyano na buo ang puso. Handang ihakbang ang kanyang mga legs para tumawid, para mag-cross. Church, are you accepting the mantle? Baka pwede naman today mag-yes ka na. No more delays, no more excuses. I just want to emphasize, kakabsat, I just want to be clear that this challenge is not for everybody. Okay? This challenge is only for those who are decided to follow Jesus. This challenge is only for those who are ready to say no turning back. Amen? At the count of 3, if you know that you've received a mantle and you're ready to cross, at the count of 3, I want you to lift your legs as high as you can and you cross the line of walang atrasan. Amen? 1, wala nang delays. 2, wala nang pagdadalawang isip. Get ready. Are you ready, kaabsat, to cross the line or the point of wala nang atrasan? 3, ready? 1, 2, 3, go! As high as you can, humakbang ka. Don't miss this moment. Today is the chance for you to cross. Amen? Humakbang ka. Humakbang ka ng walang pag-aalinlangan. Humakbang ka ng walang pagdadalawang isip. Ihakbang mo yung paa mo. No turning back. Walang atrasan. Amen. Hallelujah. Let's sing that song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Let's sing the song. Though none go with me, though none go with me, still I will follow.
cross the point of walang atrasan. And you know what happened after that, kakabsat? After his death, nabilib yung buong village, even the village chief, kakabsat. After Nongsen's commitment until his death, made the whole village believe in Jesus Christ. Amen? You know, minsan akala po natin yung dedication, yung commitment natin sa Panginoon, akala natin walang effect. And you know, ni Elisha, ang ganda kay Elisha, even in his death, yung bangkay niya, kakabsat, nadikit lang sa buto ni Elisha, kakabsat, na buhay. Nagmimilagro pa rin. Patay na, pero nagmimilagro pa rin si Elisha, kakabsat. Si Nongsen, patay na, pero nakawin pa rin ng tao. Why? Kasi hindi siya tumalikod. Amen? And let me share you a story to end this. Finally, magpas tayo dun, kakabsat. So, I've been in the TFCF, or I've been with you for like a very long time already. And we, as a family, did a lot of hakbangs. Okay? We did a lot of hakbangs. And yung mga simbahan na pinuntahan namin, dahil galing kami sa Kilburn, kakabsat. At sa mga simbahan na nirentahan natin, sa Golders Green sa basement, sa Roundwood, nalipat tayo doon. Pero every time nalilipat tayo, lahat tayo humahakbang. Lahat tayo hindi na bumabalik doon sa dati. Promise, kakabsat. May bumalik pa ba sa Roundwood? Sa Kilburn, meron pa ba, kakabsat? Yung Kilburn, yung Golders Green, yung Roundwood, kakabsat, hindi na lahat kami bumalik doon. Kasi desidido kami humakbang, lumipat. Okay? At kaakibat ng paghakbang namin na yan, kasama yung bulsa natin. Naalala ko lang, kakabsat, bago tayo lumipat dito, my husband and I had one of our greatest hakbang, and the Lord challenged us to cross the point of walang atrasan. The Lord challenged us to give. Na kaya sanang makapag-aaral ng 2-3 tao sa college. Okay? Talagang yung mantle ni Lord, Lord, baka naman hindi mantle yan, baka basahan yan. Kasi ang bigat. Okay? So, the Lord placed on us a very heavy mantle. Binigay ng Panginoon ang bigat, kakabsat. Pero sabi ko nga kanina, the mantle may look heavy right now, the mantle may look big right now, but so is the God who gave it. Amen? May pagdadalawang isip po sa una, pero binigay pa rin po namin ng kahit walang recognition or what. Nung nag-start kami sa ministry namin, may kaba, may takot, anong arudanuhan ni masustenar, kasjay kakabsat. Pero ngayon, looking back, kakabsat, yung binibigay namin buwan-buwan, is talagang si Lord, grabe kakabsat. Kahit walang savings, pero yung pinaranas na grace sa akin ng Panginoon, you know that, kakabsat. Yung miracle ng Panginoon sa buhay ko, kahit walang ipon, kakabsat, never yun naging rason para pagsisihan namin yung decision namin na yun ng asawa ko, kakabsat. Why, kakabsat? Kasi kurumos kami, kakabsat. Hindi kami tumalikod. Sinunog na namin yung plow. Pinatay na namin yung panghihinayang, tinanggal na namin yung kakabsat. Because we knew. Sabi ko kanina, when do you risk it all? When you see something that is greater and that is more valuable than life. And you know, kakabsat, today my challenge was for you to cross the point of walang atrasan in your ministry or whatever mantle that God is calling you individually. Amen. So,